Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum EPP AFA 5 Quarter 2 Week 3. Ang ating paksa ay mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Para sa maikling balik-aral, lagyan ng check ang kahon kung ito ay katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals at X naman kung hindi. Malakas ang loob. Masipag. Ipinagpapabukas ang mga gawain. Determinado. Maparaan. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang check. Pangalawa, check. Pangatlo, X. Pang-apat, check. At panglima ay check. Panooring mabuti ang video at isulat sa papel o kwaderno ang mga dapat alamin at isaalang-alang sa pag-aalaga ng mga manok. Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan. Narito ang YouTube link. Anong uri o lahi ng manok ang mainam at magandang alagaan? Bakit? Ang layer chicken ang mainam alagaan dahil marami itong napoproduce na itlog na pwedeng pagkakitaan. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng manok lalo na sa mga gustong gawin itong negosyo? Dapat malinis at maayos na kulungan. May tamang pagkain at tubig. Regular na pagbabakuna at pangangalaga sa kalusugan. Tamang ilaw at ventilasyon. Para sa iyo, bakit mahalagang sundin natin ang mga ito? Para masigurong malusog at ligtas ang mga manok. Para tuloy-tuloy ang produksyon ng itlog o karne. Para kumita ng maayos ang gustong gawing negosyo. Paghawan ng bokabularyo. Client o kliyente. Ito ay isang tao, grupo o entidad na tumatanggap o umuupa ng produkto o serbisyo. Target market. Ito ay pangkat ng mga taong bumibili ng produkto o serbisyo. Culling. Ito ay proseso ng pagpili ng maganda at hindi magandang uri ng hayop. Poultry. Ito ay mga uri ng ibon gaya ng manok, pato at iba pa na inaalagaan para sa kanilang itlog at karne. Para sa ikalawa at ikatlong araw. Paghambingin ang dalawang larawan. Anong lugar ang mas mainam na pag-alagaan ng manok kung ito ay iyong ibebenta? Kung para sa konsumo araw-araw, ipaliwanag ang iyong sagot. Kung ibebenta ang manok o pangnegosyo, mas mainam ang unang larawan, kulungan ng maraming manok, dahil organisado, kontrolado ang pagkain, kalinisan, at mas madali ang pagbabakuna at pangangalaga. Dahil dito, mas mataas ang produksyon at kita. Kung para sa konsumo araw-araw, mas mainam ang ikalawang larawan, manok na malayang nakakalakad sa lupa. Dahil natural ang pagkain, mas malusog at masarap ang karne at itlog. Hindi rin kailangan ng sobrang dami ng alaga dahil sapat lang para sa sariling konsumo. Dagdag kaalaman, ang kulungan na may maraming manok ay bagay para sa negosyo dahil kaya nitong magparami ng itlog o karne para ibenta. Samantalang, ang malayang pag-aalaga ng manok ay mas bagay sa personal na pangangailangan ng pamilya
dahil mas natural at hindi gaanong gastos sa pagkain at pasilidad. Kung ikaw ay mag-aalaga ng poultry animals, ano-ano ang mga dapat mong isaalang-alang? Malinis at maayos na kulungan, sapat na pagkain at malinis na tubig, kalusugan at pagbabakuna, tamang bentilasyon at ilaw, seguridad laban sa magnanakaw o mababangis na hayop. Sa iyong sagot, sa bilang, bakit mahalagang alalahanin mo ang mga ito? Upang maging malusog at ligtas ang mga alaga, upang maiwasan ang sakit at pagkamatay ng mga manok, upang tuloy-tuloy ang produksyon ng itlog at karne. Ano-ano ang maitutulong nito upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals? Mas maraming makukuhang itlog at masustansyang karne, magkakaroon ng matatag na kita kung negosyo, magkakaroon ng sapat na pagkain kung para sa sariling konsumo. Ano-ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng free range o pagala, intensive o nasa kulungan, at kombinasyon ng pagala at nasa kulungan? Narito ang mga inaasahang sagot. Mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang gawaing maaaring pagkakitaan, kaya't mahalagang pagplanuhan muna ito bago magsimula upang matiyak ang ikatatagumpay nito. Narito ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Kaalaman at kakayahan ng mag-aalaga ng poultry animals. Sa pag-aalaga at pagpaparami ng poultry animals, mahalagang may sapat na kaalaman at kakayahan ang mga taong mag-aalaga nito upang tiyak na magiging matagumpay ang pag-aalaga. Higit na importante ito upang maparami at mapalago ito, lalong-lalo na kung ito ay ginagawa bilang isang negosyo. Kinakailangan ito upang matiyak na naaalagaan ng tama ang mga hayop at upang maibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang paglaki, gaya ng pagbibigay ng pagkain at tubig sa tamang oras. Pagbibigay ng bitamina, pagpapanatili ng malinis na kulungan o bahay, pagpili ng magandang lahi o uri ng sisiw at iba pa. Sa pagpili ng alagang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Dapat angkop ang uri ng hayop at ng pangangailangan sa kapaligiran. Pagpili ng lugar na pag-aalagaan. Ang mga poultry animals, gaya ng manok, ay nangangailangan ng malawak na bakuran o kulungan. Dapat ay panatilihin itong malinis upang maiwasan ang sakit o peste sa inyong mga alagaing manok. Ang pagpapanatiling malinis ng inyong galaan ay nakakatulong din na maiwasan ang mga hayop na maaaring makapinsala sa inyong mga alagaing manok. Pangatlo, target market o client. Sa pamamalakad ng isang matagumpay na negosyo, mahalagang malaman kung sino ang iyong mga customer, kung ano ang kanilang kailangan, at kung paano mo sila mararating. Ang market research ay nakakatulong sa iyo na makakuha ng wasto at espesipikong impormasyon tungkol sa iyong mga customer at mga kakompetensya na siyang mahalagang bahagi ng pagsimula o paglago ng iyong negosyo. Ang mga pangangailangan ng mga consumer ay may epekto at nagbibigay direksyon sa lahat ng aspeto ng mga gawain ng iyong kumpanya at maaaring lumago o bumagsak
ang iyong negosyo dahil dito. Pang-apat, pagpili ng magandang uri at kaling o pagpili ng mababang uri. Mahalagang pumili ng malusog at masigla na sisiw upang makasigurado ang mga ito ng husto. May mga tamang lahi ng manok sa bawat produktong gusto nyong paramihin. Kung kayo ay naglalayong magparami ng itlog, nararapat sa inyong farm ay mga layer type na lahi ng manok. Kung kayo naman ay naglalayong mag-produce ng karne ng manok, ang dapat nyong kunin ay ang meat type na lahi ng manok upang ito ay umayon sa inyong mga plano. Nakabubuting kumuha ng mga manok sa mga supplier na may maganda at purong breeders. Halimbawa, sa pag-aalaga ng manok, kung ito ay para sa pangingitlog, layer, mainam na alagaan ang white leghorn, mikawa o minorca. Kung ito naman ay para sa karne, broiler, mainam ang Arbor Acre, Hubbard, Cobb o Decalb. At kung ito naman ay para sa karne at itlog, ang lahi na mainam na alagaan ay Plymouth Rock o di kaya'y Rhode Island Red. Mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga ng poultry animals at paggamit nito. Sa pag-aalaga ng poultry animals, dapat ding isaalang-alang ang mga kagamitan at kasangkapan nito. Narito ang mga kasangkapan at kagamitan sa pag-aalaga ng poultry animals. Kulungan o coop. Kailangan ng iyong alagang manok ang malinis at maluwag na kulungan upang magkaroon ng sapat na bentilasyon at maging maginhawa sila. Ang kulungan ng iyong alagang manok ay dapat ilagay sa lugar na nahahanginan at may sapat na layo sa tahanan. Lagyan din ng sapin tulad ng dayami, kusot o buhangin sa sahig, kung dito pangingitlog ng mga manok. Tiyakin na may patukaan, painuman, salalayan ng dumi at dapuan ang mga kulungan. Gamot na mayaman sa bitamina, mineral at antibiotics dahil nakatutulong ito upang lumaki at lumakas agad ang mga ito. Pagkain o feeds. Maaaring pakainin ang mga natural na manok ng komersyal na patoka, mais, palay, at iba pang mga feed materials na nakukuha sa paligid o maaaring ihalo ang mga ito bilang pakain. Ang inahin ay kumakain ng 50 gramo ng patoka araw-araw o maaaring kumain ng mga forages at iba pang farms waste o mga byproducts. Ang mga hinating kawayan o lumang gulong ay maaaring gawing lalagyan ng patoka o tubig. Maglagay ng malinis na tubig sa lahat ng oras. Sa pag-aalaga ng manok, sa unang 4 na linggo, pakainin sila ng starter mash at grower mass naman sa mga susunod na linggo. Gamit sa paglilinis ng kulungan. Kabilang dito ang walis, dustpan at hose ng tubig. Maaaring gumamit din ng tabo at tubig kung walang hose. Kung maliit at nakataas ang kulungan, ay maaaring gumamit ng dropping board upang magsilbing tagasalo ng dumi ng hayop. Lugar na ipunan ng dumi ng hayop. Kinakailangang ipunin ang dumi ng mga alaga upang hindi mangamoy at langawin. Mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. Sa pag-aalaga ng manok, narito ang mga dapat gawin at sundin
upang maging matagumpay. Panatilihin ang kalinisan ng kanilang kulungan. Magbigay ng sapat na tirahan. Magbigay ng tamang nutrisyon. Siguruhing maayos ang ventilasyon ng kanilang tahanan. Maglagay ng pugad para sa itlog. Alagaan ang produksyon ng itlog. Ang mga sumusunod ay mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. Free range o pagala ay isang pamamaraan kung saan ang pag-aalaga ng manok ay ibinabalik natin sa natural na kapaligiran. Hindi sila katulad ng mga nakagawiang commercial growing kung saan ang mga manok ay ikinukulong at pinapakain ng mga pagkain na sagana sa growth hormones at antibiotics na naipapasa at hindi nakakabuti sa katawan ng isang consumer. Sa paraang free-range farming ay hinahayaan nating nakagala ang ating mga alagaing manok upang sila ay malayang makatakbo, magkaykay, magbilad sa araw at kumain ng mga damo at insekto na nasa kanyang kapaligiran. Intensive o nasa kulungan, isang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals kung saan ang mga ito ay nakakulong at nananatili sa limitadong espasyo ng kulungan. Ginagawa ito ng karamihan dahil napapataas nito ang produksyon at nadadagdagan ang kita at hindi nangangailangan ng malawak na lupa o espasyo. Kombinasyon ng free range at intensive, isang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals kung saan ang mga ito ay hinahayaang makagala sa bakuran habang sila ay lumalaki at ikinukulong kapag nangingitlog o nanganak na. Gumawa ng 6-panel comic strip na nagpapakita ng mga salik o bagay na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Ilagay ito sa malinis na bond paper. Bibigyan ng marka ang comic strip gamit ang rubric. Narito ang rubric na gagamitin. Para sa ika-4 na araw. Iguhit ang masayang mukha kung tama ang isinasaad sa pangungusap at malungkot na mukha naman kung hindi. Sa pagpili ng alagang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Dapat angkop ang uri ng hayop at ng pangangailangan sa kapaligiran. Kailangan ding alamin ang mga hakbang sa pag-aalaga ng poultry animals. Kahit anong uri o lahi ng poultry animals ay maaaring alagaan. Tiyaking mabuti kung sapat ang espasyo sa kulungan ng mga poultry animals. Maaari pa ring mag-alaga ng poultry animals kahit kulang sa kasangkapan o kagamitan. Sa pag-aalaga ng poultry animals, nararapat lamang na may sapat na kakayahan at kaalaman ang mga mag-aalaga. Maaari pa ring alagaan para sa itlog o karne ang mababang uri ng poultry animals. Kinakailangan ding piliin ang lugar kung saan mag-aalaga ng poultry animals. Dapat ding isaalang-alang ang target market o client kung saan natin ibebenta ang ating mga produkto.
Narito ang mga inaasahang sagot. Basahing mabuti ang mga pahayag. Lagyan ng check ang katapat na kahon base sa iyong natutunan o nararamdaman. 4 na puntos ang pinakamataas at 1 na puntos naman ang pinakamababa. Pagkatapos, bilangin ang kabuoang puntos na nakuha at tingnan sa ibaba ang inyong marka. Narito ang mga pahayag. Marami akong natutunan sa araling ito. Masaya ako sa naging talakayan sa araling ito. Madali kong unawain ang aralin. Kayang-kaya kong ibuod ang aming naging aralin. Naipapaliwanag ko ang mga dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Isulat sapat lang bago ang bilang ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Dapat alamin ang kailangan at gusto ng iyong mga customer. Kailangang panatilihing malinis ang kulungan ng mga alagang hayop. Hindi na kailangan ang kulungan sapagkat maaari namang sa bakuran na lang alagaan ang mga hayop. Tiyaking may sapat na kaalaman at kakayahan ang mag-aalaga ng poultry animals. Siguruhing maayos ang bentilasyon ng kanilang tirahan. Kabilang ang walis at dustpan sa mga gamit na panlinis sa kulungan. Hayaan lamang na nakakalat ang mga dumi ng mga alaga. Nakakatulong sa paglakas at paglaki ng mga alaga ang pagbibigay ng bitamina, minerals at antibiotics. Pakainin na kaagad ang mga alaga ng grower mash. Sa pagpili ng alagang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Narito ang mga inaasahang sagot. Para sa gawaing pantahanan, gumawa ng talaan ng mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng kulungan ng poultry animals. Gawin ito sa sagutang papel.